Magandang gabi, balita kaninang umaga. Pasado alas 10 ng umaga na matagpuan ng isang bangkay ng dalagita sa isang taksihan. Ang buong akala ng mga tao ay ito ay putol lamang dala ng kanilang kalusungan. Pero nalapitan na isa sa mga waiter ng nasabing kainan, ito ay wala ng buhay at puno ng dugo. Tinanaw ko ang lalaking sinasandalan ng tila tulog na tulog pa ring babae. Nakasuot siya ng puting sombrero. Di sinasadyang napaharap sa gawi ko ang lalaki, ngunit hindi naman napatingin sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. His Uncle Rolly, Nana's brother. Ngunit mas napukaw ng babaeng nakasandal sa kanya ang aking pansin. Hindi ko masyado maaninag ang mukha ng babae dahil nakatalukpong ito ng itim na jacket na sumasakop sa kanyang mukha. Dahil hindi naman natatakpan ng jacket ang likurang bahagi ng kanyang ulo, makikita ang may kahabaan niyang buhok na kasanghaba lang din ng sa akin. Napatingin ako sa babae. Sa loob ng damit niya sa may parteng dibdib ay may nakasuksok na isang bagay. That's my red doll shoes. Huh? Teka, ano to? Bakit napakaraming buhok sa sahig? Janice, pumunta ba dito si Ara? Janice! May kakaiba pa bang nangyayari sa'yo bukod doon? Meron, marami. Kailan mo nagsimula? Simula nung pumunta kami sa kaarawan ni Ara. Ha? Bakit? It's a premonition. What do you mean? Someone will die. Si Ara? Paano? Nung una ko pa lang siyang makita, alam ko nang mamamatay siya. I never saw her face. Ano ibig sabihin? Wala siyang ulo. Sabi mo sa akin ng lahat, Madge. Ano pang nalalaman mo? Remember? I saw Ara dito sa 3rd floor. Anong kinalaman ko? Bakit ako? Paano mo nasabing nangyari na ang lahat ng ito? Bukas, ako will be founded sa tapsihan ng bayan. Ikaw! Ikaw ang napili niyang hinga ng tulong. Nanay, tara na! Nanay, anong tunog ba yun? Parang nakita ko na ang mga matang ito dati. Unti-unti itong nagiging familiar sa akin. Kilala ko ang mga matang ito, pero imposible. Gising ka na pala. Ara, kumain ka muna. Ara, kumain ka na para makapagsalita ka na. Teka, anong klaseng ulam ito? Clarice, may hihingin ako sa'yo. Gusto ko sanang makalakad. Bigyan mo ako ng bagong paa. Pangako, Ara, makakalakad ka. Tutulungan kita. Ito talaga ang tunay na Ara. Isang malungkot
at isang batang punong-puno ng insecurities sa katawan. Si Ara, ang kanyang kawawang kakambal. Ma, patay na si Ara. Aalis tayo rito. Lalayo tayo sa lugar na to. Rolly, patayin mo lahat ng kasambahay sa loob at labas ng mansyon na to. Inang, huwag niyo po muna ililibing si Ara. Dahil sa iniwang pangako ni Nanay, itinabi nila ang bangkay ni Ara sa loob ng drum na may tubig. Hindi mo pa rin ba itatapon? Natutulog lang siya. Bakit ko siya itatapon? Mga di, patay na siya. Hindi pa siya patay. No one could survive that. Hindi pa siya patay. Gusto mo ba matulad siya sa mag-ina mo, ha? Anong ibig nitong sabihin? Hindi si Uncle Rolly ang pumatay kina Tita Laurie at Tanik? Hindi talaga mamamatay tao si Rolly? Naguguluhan na ako. Janice, Mami, pinamutak ko. ano na panaginipan mo? Napanaginipan ko po si Ara. Ma, I saw Ara. Sa panaginip ko, sinisilip ko siya. Nandun siya sa loob ng malawak na banyo. Anong ginagawa niyo sa banyo? Naliligo ba siya? Duguan po siya. Tapos ano? Nakita niya ako. Nakasilip ako sa kanya. Anong ginawa mo nung nakatingin siya sa'yo? Natakot po ako kaya isinara ko ng malakas ang pinto ng banyo. Pero, may isa pa po akong nakita. Sino? May isa pang babae sa malaking banyo. Nakatayo siya sa gilid malapit kay Ara. Nakaitim siya, maputla, mahaba ang buhok na katulad ng kay Ara. Sino kaya ang babae niya nak? Hindi ko po kilala, pero pakiramdam ko ay konektado siya kay Ara. Dahil ayaw niyang lubayan ng tingin si Ara. Ayaw niyang iwan si Ara. Sino kaya ang babae yun? Demonyo. Parang isang demonyo. Mama, yung babae nakaitip sa banyo, may binubulong siya. Anong binubulong niya? Babalik daw siya. May napili na raw siyang sisidlan. Hindi ko siya maintindihan, Mama. Pero paulit-ulit yung sinasabi na babalik siya dahil bukas na ang daan. At kapag nakabalik siya, ay hindi na siya aalis ulit. Natatakot ako sa kanya. Meron pa siyang binubulong, Mama. Sabi niya, siya raw si Ara. I love Ara. Mahal na mahal ko siya. Mamimiss ko siya. May plano pa ako sa kanya. Ihahanda ko si Ara para kay Ara. Si Ara ay para kay Ara. Pero ngayong wala na si Ara. Paano na si Ara? Nangako ako sa kanya na bubuhayin ko siya sa pamamagitan ni Ara. Kaya lang patay na rin si Ara katulad niya. Dapat kasi hintayin ko muna magdalaga ng husto si Ara bago ko siya patayin. Wala akong ititira sa kanila. Lahat silang nagmamahal kay Ara. Well, mahal ko rin siya katulad ng pagmamahal ko kay Ara. Kaya nga lang, mukhang hindi ko na mapigilang pumatay. Ang sarap pala, lalo na kapag mahal mo yung taong papatayin mo. Ngayon ko lang ulit ito naramdaman. Sabik na sabik ako. Gusto kong pumatay. Gusto ko nang pumatay. Ngayong gabi, papatay ako.